Magandang araw na muli mga boss. Ang problema ni customer dito sa sasakyan niya is meron siyang mga lagutok. Kahit maliit lang yung bato na masagasaan siya, meron siyang lagutok. Kadalasan yan mga boss kapag wala namang sira dito sa pangilalim ni customer, dito yan sa shock mounting, yung rubber niya. Lalo na mga boss kapag taon na yung binilang nitong shock mounting mo, huwag ka na lumayo, andyan lang ang problema. Hindi ko na nga ni-road test to mga boss dahil sabi ko kay customer, yan lang ang pinanggalingan niyan, yung shock mounting. Kaya simulan ko lang tanggalin mga boss kung paano ko kalasin itong nut dito sa shock mounting. Gumamit ka ng Allen wrench dyan mga boss, tapos box wrench na number 17. Biglain mo lang sa pagluwag dito sa nut. Nakita nyo naman mga boss, naluwagan ko na itong nut dito sa piston ng shock absorber niya. Luluwagan ko lang yan mga boss, hindi ko muna yan tutuluyan para tanggalin, para hindi bumagsak itong shock absorber sa harapan ko kapag tinanggal ko yung dalawang bolt and nut na dubuduktong dito sa shock absorber at steering knuckle. Una mga boss, tatanggalin ko muna itong bolt na number 14. Nakabracket kasi itong brake hose dito sa shock absorber. Kaya kung makikita nyo, gamit ko itong socket wrench na number 14. Tatanggalin ko itong bolt para itong brake hose niya is bumitaw dito sa shock absorber. Ayan mga boss, nakita nyo diba? Humiwalay na itong brake hose dito sa shock absorber. Dito naman ako ngayon sa kabilang side. ABS sensor niya yung wire. Nakita nyo naman gumamit ako ng manipis na flat screw. Sisikwatin ko paangat itong clip niya para itong wire is mahiwalay ko yan dito sa shock absorber. Nakita nyo diba? Naiangat ko na itong clip niya o pwede mo nang ihiwalay itong wire ng ABS mo. Tapos gagamit ka dyan ng socket wrench na number 19 at dahil nga sa kontrahan yan, kailangan mo pa ng isang box wrench para maluwagan mo itong bolt and nut dito sa shock absorber mo na nakakabit dito sa steering knuckle. Bali dalawa yan mga boss, bolt and nut. Parehas yung tatanggalan ng nut yan mga boss para itong bolt is mabunot nyo, tapos gagamit ka ng ball hammer para itulak mo palabas itong bolt dito sa shock absorber. Tsaka mo ngayon tanggalin ng tuluyan itong dalawang bolt dito sa shock absorber mo. Ayan ang style ko mga boss, para hindi ka mahirapan. Ganyan ang ginawa ko. Tinulak ko siya ng flat screw palabas habang niluluwagan ko naman itong bolt gamit itong impact wrench ko. Nakita nyo naman mga boss, hindi ako gaano nahirapan sa pagtanggal nitong dalawang bolt. At dahil nga sa wala ng bolt yan mga boss, hilahin nyo na itong steering knuckle nyo tapos itulak nyo naman yung shock absorber para maghiwalay sila. O diba, naghiwalay na sila. Babalik ngayon ako dito sa ibabaw mga boss para tanggalin ko naman itong nut dito sa piston rod ng shock absorber para matanggal ko itong washer. Nang sa ganon, tuluyan ko nang matanggal itong shock absorber assembly niya. Kaya balik ulit ako sa dati kong position mga boss para matanggal ko na itong shock absorber. At dahil nga sa wala nang nakakapit dito sa shock absorber mga boss, madali ko na lang yan may ilalabas. Siyempre naman kung may nakaharang dyan gaya ng brake hose tsaka ABS wire, iiwas mo lang para matanggal mo ng tuluyan itong shock absorber mo. O diba, tanggal na siya. Dahil nga sa natanggal ko na itong shock absorber mga boss, gagamit ka naman ngayon dyan ng coil spring compressor. Importante yun mga boss para matanggal mo itong shock mounting. Kailangan kasi mga boss mapaiksi mo itong coil spring ng shock absorber mo para mabunot mo naman itong shock mounting. Siyempre ipipress mo yan itong coil spring, paiiksiin mo yan, kaya lalagyan mo yan ng coil spring compressor. Diba kung mapapansin nyo, pag inihigpitan ko itong coil spring compressor ko, umiiksi naman itong spring nya. Kasi nga, once na tinanggal mo itong nut dito sa piston rod ng shock absorber mo at hindi ka gumamit ng coil spring compressor, napakadelikado nun mga boss. Na basta-basta mo na lang luluwagan itong nut dito sa shock mounting or dito sa shock absorber, pipitik yan or tatalsik sa'yo yan na pwede kang maaksidente. At dahil napaiksi ko na itong coil spring, gumamit na ngayon ako ng socket wrench sa number 17. Niluwagan ko na itong nut nya dito sa shock mounting. O yan, tinanggal ko na ng tuluyan yan mga boss, itong nut nya. Kaya matatanggal ko na itong rubber ng shock mounting mo. Ayan, natanggal ko na mga boss, Kung mapapansin nyo, pudpud na itong rubber ng shock mounting nya Tapos ito namang insulator niya, itong lagayan ng mount bearing. Sira na rin yung boot ng shock absorber. Pero boss, si customer kasi ang gusto niya lang papalitan is itong shock mounting. Kaya dyan muna tayo mag-stick. I-recommend ko sa kanya yan kung sakali magpalit siya ng shock absorber. For the meantime, dito muna ako mag-focus sa problema ni customer dito sa lagutok. Pero linisan ko muna itong insulator niya. Itong paglalagyan ko ng bagong mount bearing. Alam nyo mga boss, itong nabili kong shock mounting, swerte si customer kasi may kasama ng mount bearing, may kasama na siyang washer. Kaya kasama na yan sa mga papalitan ko. At syempre naman mga boss, bago ko ilagay itong bagong mount bearing niya, punasan ko muna itong insulator. Dapat malinis yan. O ito mga boss, yung bagong mount bearing niya. Ilagay ko na yan dito sa insulator. Ididiin nyo lang yan mga boss. Kasama yan sa bagong bili ko na shock mounting. Dahil sana ilagay ko na itong mount bearing niya, ilagay ko na yan dito sa shock absorber.
Kaya lang mga boss, ipakita ko muna sa inyo pala itong shock absorber mga boss, itong piston rod niya, kung pumapalo pa yan or gumagana pa. Tingnan nyo mga boss, itutulak ko dahil nga sa gas shock ito mga boss, tutulak ko yan at kung makikita nyo, gumagana pa naman itong shock absorber niya. Kaya lang para sa akin medyo mahina na yan. Dahil nga sa malambot ko na lang yan na itulak at nakita naman niya ni customer. Sabi niya nga, pag nagkaroon siya ng budget, papapalitan niya na itong shock absorber. Sa ngayon kasi mga boss, di natin masisisi si customer dahil wala pa siyang budget. At hindi ko naman ugali pilitin si customer kahit na wala siyang budget. Magkaroon lang ako ng kita, masama naman yun. Kaya hintayin ko na lang si customer magkaroon ng budget. Pag gusto niyang ipagawa, di pwede niya ipagawa sa akin. Walang problema dun. O ito na ngayon mga boss, yung bagong shock mounting niya. Kung mapapansin niyo, itong bago, di ba? Maganda talaga siya Kung isa sa luma, kalbo na Sa paglagay naman yan mga boss, nakikita nyo kung paano ko nilalagay, di ba? Napakasimple lang. Tapos ilagay nyo na itong nut nya, ipakapit nyo dito sa thread. Pag naipakapit nyo na, gamit ka ng socket thread sa number 17. Tsaka mo yun siya higpitan ng maayos. Nakita nyo naman mga boss kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo. O di ba, saglit ko lang na ilagay itong shock mounting nya. Hindi naman ganun kahirap kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo. Tapos dito naman sa coil spring compressor mo, napakadali lang naman yan. Gamit itong impact wrench mo, lagyan mo siya ng extension, tsaka mo ngayon luwagan itong coil spring compressor mo. Kabilaan yan mga boss, luluwagan mo itong coil spring compressor mo para matanggal mo yan sa pagkakakapit dito sa coil spring. Siya nga pala, kung wala kang coil spring compressor, pwede naman dyan alambre. At dahil okay na yan, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong shock absorber. Sa pagbalik ng shock absorber mga boss, nakikita nyo naman kung paano ko siya inilalagay, di ba? O una sa ilalim, tapos pag naibaba mo na siya, tsaka mo ngayon siya iangat, dapat maitapat mo siya dito sa butas na pagkakabitan mo naman ng washer ng shock absorber mo. Ito na mga boss, iibabaw ako. Kung makikita nyo, di ba? Ilalagay ko na itong bagong washer niya. Ayan yung bagong washer. At ito naman mga boss, yung luma na tinanggal ko. Ayan. Tapos ilagay ko na itong nut niya dito sa piston rod. Ipapakapit ko na yan dito sa thread niya. Tapos gagamit ako ngayon dyan ng box wrench sa number 17. Medyo higpitan ko na itong nut dito sa shock absorber. Pag okay na, ipagduktong ko muna itong steering knuckle, pati itong shock absorber. Tapos, ididiin ko yan ng kaunti, ilalagay ko itong bolt. Pag nilagay nyo itong bolt mga boss, isentro nyo muna gamit yung flat screw. Isentro nyo yung butas nyan para maluwag nyong mailagay itong bolt. Ayan mga boss, yung number 19 na bolt, ilalagay ko na. Tapos dito naman sa taas, ganun din, isentro nyo siya bago nyo ilagay itong isa pang bolt. Pag nailagay nyo na yan mga boss, dating gawin para hindi kayo mahirapan, gamit ka ng impact wrench, higpitan mo lang yan, papasok pa loob yan, itong dalawang bolt na number 19. O di ba, pasok na siya. Tsaka mo ngayon ilagay itong dalawang nut na number 19. Tapos gamit ka ng isa pang box wrench dahil nga sa kontrahan yan para mahigpitan mo siya ng maayos. At dahil mahigpit na yan mga boss, dito naman ako ngayon sa brake hose niya. Siyempre, isetting mo muna ng maayos itong brake hose dito sa shock absorber. Kasi nga, dito naka-bracket itong brake hose mo. Pag okay na, tsaka mo ngayon ilagay itong bolt na number 14 para mag-lock itong brake hose mo dito sa shock absorber. O pwede mo na ngayon higpitan yan gamit itong socket wrench mo na number 14. Yung tamang higpit lang mga boss. At pag okay ka na dyan, dito ka naman ngayon sa wire ng ABS mo, yung ABS sensor mo. Yan mga boss, may linya dyan Tapos ikiklip mo yan para maipit itong linya ng ABS mo, yung wire niya. Siguraduhin mong naipit yan mga boss para hindi siya gagalaw-galaw. O di ba? Okay na rin siya. Hindi na siya bibitaw. At dahil okay ka na dyan, pwede mo na ngayon i-final yung paghigpit dito sa nut ng piston rod ng shock absorber mo. Gamit mo itong box wrench sa number 17. Siguraduhin nyo lang mga boss, yung paghigpit nyo dito sa nut nya is mahigpit siya talaga para hindi siya magkaroon ng lagutok. Ganun lang mga boss, at maraming salamat sa panonood. Sana wag nyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!